Pansin mo ba, medyo madami ng EV ngayon sa kalsada. Tapos halos every month may bagong model na naman. May bagong BYD, may bagong GAC, may bagong Geely, may bagong kung ano-anong China brand. Pero may nabasa akong mga comments sa mga videos ko na hindi ko makalimutan. Sa sobrang dami kasi sa tatlong platform, hindi ko na mahanap. I-flash ko sana sa screen. Pero sabi nila, maghihintay daw muna sila ng 5 years bago bumili ng EV para magmamature muna yung market dito sa Pilipinas. Para mas subok na yung kotse. Mas marami ng service center, mas maraming charging stations, mas klaro na yung resale value. Mas maraming owners na ang nakapag-test sa init, sa baha, sa traffic at daily use dito sa atin sa Pilipinas. And tama sila. Wise and safest move yun. Kung gagastos ka ng 1 million plus sa kotse, normal lang na ayaw mong maging test dummy or beta tester, di ba? Kaso may isang bagay tayong hindi natin napapansin. Habang hinihintay natin maging mature ang EV market, may mga dahilan kung bakit mura ang mga electric vehicles ngayon. At pagdating ng time na ready na bumili ng EV, mas mahal na. Tapos yung ibang benefits or perks, tapos na. So ang tanong, safe ba talaga maghintay ng 5 years? Or baka yung paghihintay mismo may kapalit na presyo din. Linawin ko muna, hindi ako car enthusiast, hindi ako engineer, hindi ako expert sa mga kotse. Mag 5 months pa lang akong may electric vehicle. Itong BYD E-MAX 7 ang unit ko. Sariling pera, hindi sponsored, may actual na resibo, LTO receipt, at may actual ownership experience ako dito. 8 years may higit akong seaman sa labas ng bansa. Nakapasa ng licensure board exam, nangarap maging magaan ng buhay sa malayong lugar. Pero ang gusto ko talagang gawin ay magnegosyo. Kaya maaga ako nag-retire. Sakto pa yung pag-retire ko na yun nung panahon pa ng COVID. June 2020 ako kasi umuwi dito sa Pilipinas. At yung pinakaunang negosyo na yun, halos nakakapaligtas sa amin nung critical na panahon na yun. Fast forward ngayon, may dalawa na kaming food franchise na pinapatakbo. Kaya alam ko yung pakiramdam ng malalaking desisyon. Yung kung saan nakataya ang pera at kinabukasan ko. Kaya pagdating sa presyo, deadline at risk, dito ako medyo marunong. Dito tayo mag-uusap. Linawin ko lang, itong video ay hindi para pilitin kang bumili ngayon. Hindi rin para sabihin na mali ang maghintay. Kung gusto ko lang ipakita yung paghihintay, hindi rin libre. So balik tayo. May benefits talaga ang paghihintay. Una, masubok na yung mga EV after 5 years. By that time, makikita na natin kung kamusta yung mga unang batch ng BYD, VinFast, Chery, Geely o Tesla at ibang EV brands dito sa Pilipinas. Makikita na natin kung may battery issues ba after ilang taon. Makikita na natin kung gaano kabilis ang battery degradation. Makikita din natin kung reliable ba talaga yung software, parts, service at warranty. Pangalawa, mas malinaw na yung resale value. Ngayon kasi sa totoo lang, hindi pa ganun kalinaw. Pangatlo, mas marami ng charging stations. Pero ito yung kabilang side. Kasi yung mura ng EV ngayon may dahilan at may deadline. Dito maraming nalilito. Akala nila isang batas lang ang meron tayo pagdating sa EV. Yung Evida Law sa 2028 daw matatapos. Hindi ganun kasimple. Dalawang timeline ang kailangan mong malaman. Yung una, Evida. Yung pangalawa, yung zero import tariff. Magkaiba ang epekto nun sa bulsa mo. Bago natin ituloy, kahit like button lang, malaking tulong na yan sa algorithm. So unahin natin yung Evida Law, Electric Vehicle Industry Development Act, Republic Act 11697. Yan yung malaking batas para tulungan lumago or dumami ang EV industry dito sa Pilipinas. Diyan nanggagaling yung owner benefits. Number 1 dyan, yung exempted ka sa number coding. Malaking bagay yan kung dito ka sa Metro Manila nakatira. Number 2, yung may 30% discount ka rin sa MVUC or Motor Vehicle Users Charge na binabayaran sa LTO registration. Dito daw nanggagaling yung mga ginagastos nila sa pagpapaayos or repair ng mga kalsada. Pero alam ko 15% lang ang discount kapag PHEV or hybrid. Dito sa actual LTO OR ko, yung MVUC ko since electric vehicle ako ay 6,035 pesos lang. Good for 3 years na yan. Applied na dito yung 30% EV discount. Kahit papaano may bawas na. Pangatlo, yung priority sa registration at renewal. Mas mabilis magparehistro at renew kapag EV ka. Pang-apat, yung dedicated EV parking slots. Dito ako nagtataka bakit kahit 4 na taon na yung batas na to, hindi pa rin na-implement. Sabi dito sa RA 11697, Chapter 3, Section 17, dapat yung mga public and private buildings
must provide dedicated EV parking slots. For buildings with 20 or more parking slots, at least 5% must be for EVs. Ilang malls na ang napuntahan ko dito sa Metro Manila, pero kahit isa, walang nag-i-implement ng ganito. Bigyan ko kayo ng example. Madalas kasi kami sa Trinoma. Yung 8-level car park nila doon, estimate ay 3,500 parking slots. So kung susundin natin yung 5% ng EBITDA law, dapat may dedicated na 175 na parking slots para lang sa mga electric vehicle. Pero wala. Halo-halo pa rin. Lalo na doon sa SM North na sobra ding dami ng parking slots doon. Comment ka dito kung may nakita na kayong mall na merong sumusunod dito. So itong mga perks na yon, hindi pa kompleto yung nailista ko, pero marami pa kayong makikita doon sa EBITDA law. Pero matatapos yan sa year 2030. 8 years lang to, since 2022 pa to effective. So meron pa tayong natitirang 3 years mahigit. Next, yung pangalawa, ito yung mas may epekto sa pagbili ng bagong EV. At ang deadline nito ay sa 2028 na. Ilang taon na lang natitira. Ito ay yung Executive Order number 12 at in-upgrade ito ng Executive Order number 62. Kasi yung number 12 para lang talaga ito sa mga pure electric vehicle or mga BEV. So ganito yan. Normal kasi ang sasakyan na galing sa ibang bansa, may import tax, 'di ba? 30% yan. May binabayaran sa gobyerno bago pa makarating dito. Pero may dalawang utos ang Pangulo na nagbago dun. Tinawag na executive order. Yung una, yung number 12, pinirmahan noong 2023. Ang ginawa niya, yung import tax sa EV, ginawang zero. Tinanggal. So libre na. Kaya bumaba yung presyo ng mga EV dito. Yun ang dahilan. Tapos noong 2024, sumunod yung EO number 62, yan naman ang palawak. Isinama yung mga hybrid, yung mga parts, etc. Pero ito yung dapat mong matandaan. Hanggang 2028 yung zero tax na yan. Pero take note, every year daw nila itong nire-review. So may mga changes na possible pwedeng mangyari. Pero until now, zero tariff pa rin hanggang 2028. Sample dito sa BYD E-MAX 7 ko, ang SRP niyan ay 1.498. Parang 1.5 million. At example, wala kang discount na nakuha kay dealer. Sa akin kasi dito, 200,000 ang nakuha kong discount. Shoutout dun sa agent ko, pero ngayon, kahit tanungin nyo kung sino agent ko na yon, wala na kayong makukuha na ganyang discount. Dati pa yun, before pa nung gera. Kapag natapos na ang EO or kapag 2029 na, estimate ko lang madadagdagan to ng 300,000 pesos. Dahil 30% ng import tariff natin dito. So yung dating 1.5 million ko na E-MAX 7, magiging 1.8 million pesos na. Estimate lang yan, pero dyan maglalaro ang presyo. Same ito sa lahat ng EV or PHEV. Mapa Tesla man yan or any Chinese brands. Pero ito ang interesting sa VinFast brand. Yung mga electric vehicles kasi nila ay gawa sa Vietnam. Itong ATIGA, ASEAN Trade in Goods Agreement, ay may 10 members. Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, at Vietnam. Ang goal ng ATIGA ay reduction or elimination of import duties. Member ang Pinas at ang Vietnam dyan. So possible pa lang hindi pa ako 100% sure. Baka itong mga VinFast ay hindi magtataas ng presyo kahit tapos na ang Executive Order number 12 at 62 sa 2028. Ulitin ko, hindi pa ako sure dito. Pero kapag mangyari yon, dudumugin tayo ng VinFast dito sa Pilipinas dahil mas mura siya sa lahat ng mga electric vehicle. Kung sakali naman na zero import talaga tayo dahil sa ATIGA, what if sa BYD Thailand tayo mag-import? Dahil operational na ang BYD plant doon sa Rayong noong 2024 pa. Sa Indonesia, coming online na rin. Possible siya pero possible din na hindi tayo mag-i-import doon. Pero kung sa China pa rin tayo mag-i-import ng mga EVs natin tulad ng BYD or Tesla, wala tayong magagawa at tataas talaga ang presyo nila soon. Paano nyo malalaman kung gawa sa China or Thailand or Indonesia ang mga units natin? Pwede i-check nyo sa BYD app or pwede rin sa sales invoice or sa certificate of registration ng LTO. Or meron din sa windshield ng BYD. Tingnan nyo doon yung VIN or Vehicle Identification Number. Yung first letter lang Kapag letter L, China galing yan. Kapag M, Thailand. Kapag R, sa Indonesia galing. So sa akin dito, tingin ko sa inyo ganito rin. Yung BYD E-MAX 7 ko ay nag-start sa letter L. So gawang China siya. Check nyo rin yung mga naka-Tesla. Alam natin Amerika yan, 'di ba?
Pero ang Tesla ay mayroong gigafactory sa China. So kapag yung Tesla nyo ay nag-i-start sa letter L, yung VIN galing sa China yung mga Tesla nyo. So balik tayo kapag naghihintay ka after 5 years, which is 2031 ka na bibili. Hindi mo na-experience ang perks ng number coding at medyo mahal na. Ngayon, ang mas magandang tanong dito is, ano ang binayaran ko? And worth it ba sa akin? Kung bibili ka ngayon, binibili mo yung favorable window. Unang-una dyan yung mas mababa ang presyo at na-enjoy mo ang exemption sa number coding. Tapos, mas maaga ka pang nakakatipid sa gas or diesel expenses mo. Pero kapalit nun, mas maaga kang papasok sa newer market. Sablay pa ang after sales. Kulang pa ang charging stations. Hindi ka sure kung matibay ba talaga after 5 years. Kaya mali yung advice na bili ka na ngayon. Masyadong mababaw. Mali rin yung advice na hintay ka na lang after 5 years. Masyado ring simple. Ang tamang sagot, depende sa use case mo. Kung may charging ka sa bahay, mataas ang gas expenses mo, araw-araw mong ginagamit ng kotse, kaya ng budget mo bumili ng bagong sasakyan, at komportable ka sa brand risk, then may sense bumili habang may government support pa. Pero kung kabaliktaran lahat dyan, mas maigi na maghintay ka. Walang mali dun. Basta alam mo kung ano ang binabayaran mo. Ang mali lang, yung maghihintay ka dahil akala mo siguradong mas mura sa 2031. Bago kang magdesisyon, kunin mo muna yung totoong numbers mo. May libreng EV cost calculator ako sa evpilipinas.com. Ilagay mo yung fuel cost mo ngayon, electricity rate, daily distance, PMS, insurance, at ilang years mo balak gamitin yung kotse. Hindi para pilitin ka mag-EV, para makita mo lang kung sa use case mo may sense ba talaga. Kasi pwedeng sa akin sulit, pero sa'yo hindi pa. Okay lang yun. Mas okay nang malaman mo bago ka maglabas ng milyon, di ba? Comment mo sa baba, kung ikaw bibili, maghihintay ka ba ng 5 years para mas mature ang EV? Or bibili ka habang nandyan pa yung mga benefits ng gobyerno? Gusto kong mabasa yung actual reason mo. Yun lang, kita tayo sa next video.